Ano ang mangyayari kung walang bulkan sa Earth? Nakapunta ka na ba sa Bicol at natanaw ang sikat na Mayon Volcano? Kilala ito bilang Magayon dahil sa perfect cone shape na parang masterpiece ng kalikasan. Pero sa likod ng kagandahan nito, may banta ng pagsabog na maaaring magdulot ng trahedya. Pero teka, naisipan mo na ba kung ano ang mangyayari kung walang bulkan sa mundo? Mas safe kaya? O baka mas malala ang mga magiging problema? Tara, pag-usapan natin yan. Bukod sa ideya ng marami na ang mga bulkan ay parang ice cream cone na color green at may lava sa ilalim, marami pa tayong dapat malaman tungkol sa kanila. Ang bulkan ay isang butas sa ibabaw ng mundo kung saan lumalabas ang lava, abo at gas mula sa ilalim ng lupa. Kadalasan, ang mga bulkan ay nabubuo kung saan nagtatagpo ang mga malalaking piraso ng lupa na tinatawag na tectonic plates. Kapag ang isang plate ay pumapasok sa ilalim ng isa pa, tinutunaw ito at nagiging magma. Ang magma na ito ay naiipon sa isang chamber at kapag napakalakas na ng pressure, sumasabog ito palabas bilang lava. Sa paglipas ng panahon, ang lava ay lumalamig at tumitigas na siyang bumubuo ng bundok na korteng cone. Pero syempre, may iba't ibang itsura pa rin naman ang mga bulkan, kabilang ang mga shield volcanoes na may malapad na anyo at mga cinder cones na maliit at matarik. Kaya sa Pilipinas, sikat din ang Taal Volcano dahil sa unique look nitong bilang island sa loob ng lawa. Sa isang complex volcano na may maraming craters at vents. Ang lava o tunaw na bato na sumasabog mula sa isang bulkan ay sobrang init na may temperatura na umaabot mula 800 degrees Celsius hanggang 1,200 degrees Celsius. Sa sobrang init nito, kapag pinanood mo ang paglabas ng lava sa malapitan, para mo na ring inihaw ang sarili mo. Magiging instant kamukha mo si Barbie. Barbecue. Pero teka, akala mo ba safe ka na kapag malayo ka sa bulkan? Kailangan pa rin mag-ingat. Kahit ang mga taong malalayo ay pwedeng maapektuhan kapag sumabog ito. Delikado sa mga eroplano ang abo mula sa bulkan dahil pwede itong bumara sa makina. At hindi lang yan, ang mga gas tulad ng carbon dioxide at sulfur dioxide na galing sa bulkan ay nakakasama rin sa hangin. Fun fact, karamihan sa usok ay tubig na naging singaw. Sa sobrang init, natutunaw ang yelo o tubig sa ilalim ng lupa at umaakyat ito bilang singaw. Kaya sa susunod na makakita ka ng bulkan na sumasabog, tandaan mo na ang usok na nakikita mo ay tubig na sumingaw sa sobrang init. Bago pa man sumabog ang isang bulkan, may mga mahahalagang kaganapan sa ilalim ng lupa. Ang magma na tinatawag na lava kapag lumalabas na sa ibabaw ay unti-unting gumagalaw at nagdudulot ng paggalaw sa lupa. Ang mga galaw na ito ay nagiging sanhi ng mga lindol na mas lumalakas habang papalapit ang pagsabog. Habang patuloy na tumataas ang tensyon, nagsisimula namang sumingaw ang mga gas tulad ng carbon dioxide at sulfur dioxide sa mga bitak ng lupa. Parang isang ticking time bomb na handa nang sumabog anumang oras. Ang mga senyales na ito ay pwedeng magtagal ng ilang taon, pero kapag dumating na ang oras, boom! Ang magma ay aakyat sa ibabaw at sasabog. Magbubuga ng lava at abo na parang fireworks show sa kalangitan. Pinakadelikado ito para sa mga nakatira malapit sa bulkan. Bukod sa mga lindol at ashfall, nandyan pa ang nakakatakot na banta ng pyroclastic flow, isang sobrang bilis na agos ng mainit na gas at debris na kayang pumatay ng lahat ng madaanan nito sa ilang segundo lang. Great view. Pero delikado para sa kaligtasan ng mga tao. Sabi nga nila, a beautiful disaster. Alam mo ba na kahit disaster ang mga bulkan, marami silang naitutulong sa pagbuo ng mundo at sa mga tao. Noong unang panahon, ang mga bulkan ay naglabas ng mga gas na tumulong sa pagbuo ng ating atmosphere. Ang mga gas na ito, tulad ng water vapor at carbon dioxide, ay sobrang importante para sa hangin na nilalanghap natin ngayon. Ang water vapor ay tubig na nasa hangin at kapag lumalamig ito, ito'y nagiging ulap at ulan. Ang ulan ay nagbibigay tubig sa mga karagatan at ilog na kailangan ng mga hayop, halaman at tao para mabuhay. Ang carbon dioxide naman ay isang gas na ginagamit ng mga halaman sa photosynthesis. Sa prosesong ito, kinukuha ng mga halaman ang carbon dioxide gamit ang sikat ng araw. Ginagawa nila itong pagkain at naglalabas ng oxygen. Ang oxygen na ito ang kailangan natin para makahinga at mabuhay.
Ang mga bulkan ay may epekto din sa paglamig ng mundo. Kapag sumabog ang bulkan, naglalabas ito ng sulfur gas. Ang sulfur gas na ito ay sumasama sa tubig sa taas ng hangin at nagiging sulfuric acid aerosols. Ang mga aerosols na ito ay parang salamin na nagbabalik ng sikat ng araw pabalik sa space. Dahil dito, mas kaunti ang init na umaabot sa ibabaw ng mundo, kaya pansamantalang bumababa ang temperatura. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na volcanic winter. Kapag nangyari ito, maaaring magdulot ito ng malalaking pagbabago sa klima ng buong planeta, tulad ng mas malamig na panahon o mas mahahabang taglamig. Alam mo ba na ang mga bulkan ay may malaking papel din sa paggawa ng masasarap na pagkain? Well, hindi sila chef, so let me explain. Pagkatapos ng pagsabog, ang lupa sa paligid ng bulkan ay nagiging sobrang fertile o mabunga. Ang abo mula sa bulkan ay naglalaman ng mga nutrients na kailangan ng mga halaman para lumaki ng maayos. Kaya maraming lugar na malapit sa bulkan ang perfect para sa pagtatanim ng mga crops, tulad ng mga palayan at prutas. Halimbawa, sa Italy, ang lupa sa paligid ng Mount Vesuvius ay kilalang mabunga at nagpo-produce ng masarap na prutas at gulay tulad ng mga kamatis, talong, lemon at ubas. Diba? Nakakatakam naman. Dahil din sa bulkan, kaya may mga kontinente at mga isla ang mundo. Noong una, lahat ng kontinente ay pinagsama sa isang supercontinent na tinatawag na Pangaea. Nang tumagal, naghiwa-hiwalay ang Pangaea dahil sa paggalaw ng tectonic plates. Ang magma mula sa ilalim ng lupa ay lumalabas sa mga bulkan, nagiging lava at gumagawa ng bagong lupa. Dahil dito, nabuo ang mga kontinente at isla tulad ng Iceland at Hawaii. Punta naman tayo sa leisure at convenience ng mga tao. Bukod sa mga magagandang tanawin, may mga pwede pa tayong gawin dahil sa bulkan. Halimbawa, ang mga hot springs na madalas makita malapit sa bulkan ay nagbibigay ng mainit na natural na tubig na perfect para mag-relax. Minsan, paborito pa itong team building spot Hindi lang yan, dahil sa init mula sa ilalim ng lupa, nakakakuha tayo ng geothermal energy mula sa mga bulkan. Ang energy na ito ay ginagamit para gumawa ng kuryente sa mga lugar tulad ng New Zealand at Iceland. Kaya habang ang mga bulkan ay nagbibigay sa atin ng mga hot springs, sila rin ay tumutulong sa pag-provide ng clean energy sa mga lugar na umaasa sa geothermal power. Kung may hot spring, geothermal energy, praktikal din ang mga materyales na natatagpuan sa bulkan. Halimbawa, ang mga bato at abo na galing dito ay ginagamit sa paggawa ng highways at buildings. Ang mga ito ay matibay at kayang magtagal, kaya magandang gamitin ito para sa construction. Sa mga lugar din na malapit sa bulkan, matatagpuan ang mga mahahalagang mineral tulad ng ginto at tanso. Ang mataas na init at presyon mula sa mga bulkan ay tumutulong sa pagbuo ng mga mineral deposits sa ilalim ng lupa. Ang mga mineral na ito ay minimina para gamitin sa iba't ibang bagay, tulad ng ginto para sa alahas at tanso para sa electronics. Sobrang daming kayang gawin ng bulkan. Kaya nga, bulkan. Pero kidding aside, kaya nyo bang ma-imagine ang mundo na walang bulkan? Ano nga ba talaga ang mangyayari kapag walang bulkan? Kung walang bulkan, ang mundong alam mo ngayon ay posibleng hindi nangyari. Kung walang bulkan, walang volcanic gases tulad ng water vapor at carbon dioxide na tumutulong sa pagbuo ng atmosphere. Ang atmosphere ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng hangin na nalalanghap natin. Kung walang bulkan na naglalabas ng mga gas na ito, maaaring hindi nabuo ang kapaligiran na bumubuhay sa mga halaman, hayop at tao. Ang mga bulkan din ay gumagawa ng bagong lupa. Kung wala ang mga bulkan, ibang-iba ang itsura ng Earth. Walang kontinente, isla, walang mga bundok at iba pang magagandang tanawin na mayroon tayo ngayon. In short, kung walang bulkan, maaaring magmukhang patay ang Earth na parang Mars. Hindi rin magiging fertile ang lupa. Ang volcanic ash mula sa mga bulkan ay nagbibigay ng nutrients sa lupa na mahalaga para sa pagtatanim. Kung wala ang mga bulkan, ang lupa ay magiging mabigat at walang nutrients. Kaya wala tayong masarap na prutas, gulay at iba pang mga pagkain dahil hindi magiging sapat ang sustansya sa lupa para sa pagtatanim. Kung walang mga bulkan, ang magma ay titigas underground at bubuo ng mga bato. Ang mga batong ito ay tinatawag na intrusive igneous rocks. Magkakaroon tayo ng mga structures kagaya ng plutons, batholiths, dikes at silts.
Halimbawa nito ang Sierra Nevada sa California na gawa sa granite batholiths. Sa madaling salita, mas marami tayong makikitang rock formation sa paligid na magiging visible dahil sa erosion at geological processes. Parang nakakamiss naman ang mga cone-shaped volcanoes kung sakali. Ang geothermal energy na nakukuha mula sa init ng bulkan ay nagbibigay ng kuryente sa maraming lugar. Kung walang bulkan, aasa tayo sa fossil fuels tulad ng coal at oil para sa kuryente. At ang paggamit ng fossil fuels ay magre-resulta sa mas maraming polusyon at mas mabilis na pag-init ng mundo na magdudulot ng mas malalang epekto sa climate change. Mawawala rin ang mahahalagang pinagkukunan ng mga mineral tulad ng ginto at tanso na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Kung walang bulkan, magiging mahirap makuha ang mga mineral na ito na mahalaga sa maraming industriya. Kung wala ring bulkan, ang mga pagbabago sa klima na dulot ng volcanic eruptions ay hindi mangyayari at maaaring mas mabilis na tumaas ang temperatura ng mundo. At ito pa, may imagine mo kaya ang team building nang walang hot spring? Ang mga bulkan ay hindi lang nagdadala ng malakas na pagsabog at panganib. Sila rin ay mahalagang bahagi ng ecosystem. Sila ang humubog sa ating planeta at patuloy na nagbibigay ng mga resources at benefits sa buhay natin. Ang bulkan ay tunay na beautiful disaster dahil sa kabila ng pansamantalang panganib, may pangmatagalang benepisyo itong naibibigay sa mundo. Parang tao lang, di ba? Minsan nagkakamali. Pero ang mga pagkakamaling ito ay maaaring magdulot ng pag-aayos at pagpapaganda sa kanilang buhay. Kaya kung matatanaw mo ang bulkan, tingnan mo ito hindi lang bilang maganda at kahangahangang landscape, kundi bilang mahalagang bahagi ng paglikha ng mundo. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.